number 1 muli sa Iligan. DXIC 711 RMN Iligan. Muli ang lumabas na numero 1 sa latest Kantar KBP RRC survey. DXIC 711 RMN Iligan. Number 1 again. Taon-taon nyo na po kami binibigyan ng karangalan na kayo'y aming paglingkuran ng buong puso't katapatan. Taon-taon nang walang kapantay ang suportang inyong bigay. Kaya't salamat ng marami. Muli at muli at muli. Kayo ang numero 1 dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo'y magkasama. Salamat Iligan mula sa inyong mga kasama sa numero 1 muli, muli, muli. DXIC 711 Tatak RMN. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ng Dumalo, Usapan Pinay. Ang kapulong una-una na pagkaliwatan sa Dumalo din, iyan lamang ikalalabo ang mga marawan ng Dumalo din sibihan RMN Iligan. Mga kasama, mayong buntag, mayong adlaw nga Martes kaniyang tanan. Welcome sa tuang unang programa sa tuang kasayuran sa Power Source. Na programa na to isip paghatag og impormasyon sa katawhan nagkalabot ni pagatukuran nga Coal Plus Biomass Power Plant sulod sa Lafarge dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Mayong buntag sa inyong tanan ato ang programa nga kasayuran sa Power Source. Magsugod alas 8 hangtod ta sa alas 8:30 kauban si kasamang Divina Susod. Mayong buntag mga higala. Nautpunta nga inyong hakita nga ubanan sulod sa katawa man ka. Sulod sa 30 minutos sa pagpahigayon natin yun ng programa aron paghatag kaninyo sa mga tubag sa inyong mga pangutana, mga kasagara ba mga kabalaka. Kung unsay masinati, masinati, epekto sa panglawas o epekto sa kinaiyahan. Kung sa higayon nga matukod na kining planta sa kuryente, it's a coal-fired, coal plus biomass nga power plant sulod din sa planta sa kining Lafarge Cement Inc. din sa barangay Dakbayan sa Iligan. So, sugod karong adlaw hangtod sa umaabot pa nga mga adlaw atong ihatag kaninyo ang mga tubag sa inyong mga pangutana. Kung dili makatubag, dili mga resource person na makatubag sa mga pangutana, mga concerns ato ang mga katawan. Hilabi na kato mga lumulupyo sa mga kasikbit na barangay sa host barangay nga Barangay Kiwalan. Actually, ang direktang maapektuhan ni ining pagtukod sa kining planta sa kuryente din sa Kiwalan, mao kining Dalipuga, Akmak, Santa Filomena, pasaka doon ka dito sa Bunawan, doon sa Bunbunon ba, no? Bunbunon, doon mo na sila mga sikbit. Sa pagkakaroon, or as of ni Agtong nakalabay nga si Mana, pila mo to sila ka barangay B, Kiwalan, Dalipuga, Akmak, Santa Filomena, Bunawan, Bunbunon, Unom. Sa unang kanang barangay, usa na lang ka barangay ang wala pa makahatag sa ilang resolution of no objection sa pag-construct ni kining planta. Ang mahatag sa resolution of no objection ang konseho sa matag barangay nga apektado ni operation unya sa nasangpit nga kining coal-fired coal plus biomass power plant. Okay, so makahatag ang barangay o katong dimension kasama niya Divina nga resolution of no objection human nga mapahigayon na sila ni adtong gitawag natong IEC or Information Education Campaign o mga advocacy. Advocacy sa katawhan. Advocacy forum kay aron ipaabot sa Power Source Philippines Energy Incorporated or PPEI ang mga
tanan nga mga impormasyon nga gikinahanglan sa mga sa katawan sa host barangay o sa mga sikbit niini o matubag ang ilahang mga kabalaka o mga pangutana. Okay, so muna siya ang tuyo tumuog tinguha sa power source for update last Friday nakapahigayon ta og IEC dito sa Barangay Dalipuga kauban ang pipila nato ka mga sakupa sa konsel sa Barangay Council sa Barangay Dalipuga ingon man ang inahan nato sa Barangay Dalipuga pinagi ni Kapitana Aloha Orasyon. But before that kasamang Jesse Chris maghisgot sa ta o ganing duha ka hisgutan na una tay hisgutan nga bad news pero di na sa tay good news. Una ni maghisgot kita o kabahin sa bad news tungod kay base sa ato ang mga nagather o nakalap nga mga kasayuran gikan sa mga kasaligang tinubdan ang Treasure Steel Corporation kaning Treasure Steel na adun hini mahimutang sa Barangay Maria Cristina ning Dakbayan sa Iligan nga sa daling higayon nag-operate sa billet shop nga gipanaguyuhan sa kanhi National Steel Corporation or NSC nga karong Global Steel hingpit na nga magsarado. It has finally shut down tungod kay matod pa sa source ang pagdumala sa nasangpit nga kining kumpanya ni desisyon nga isirado na kini tungod kay ang maong negosyo dili na makita o dili na usab viable tungod usab sa kakulangan sa kuryente nga isupply sa NPC PSAM or kining National Power Corporation Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Ang kanhi NPC no, NPC sila NPC. Kauban sila. Okay. Pareho sa NPC PSAM. Then nasayran nga ilabi na kung panahon na matud pa sa tinginit o hulaw so higayon nga maubos ang level sa tubig sa Lake Lanao ang NPC o PSAM dili na mahimong makasupply bisan og 50% or 50% sa kuryente nga gikinahanglan sa operasyon sa atong gisgutan nga kumpanya. Okay din kuan kanang Treasure Steel. Kay ang kaning kon manggod kasama ang Jessica kaning Treasure Steel nagkuha ni sila sa ilang kuryente para gamitin sa ilang operasyon directly sa NPC PSAM NPC National Power Corporation ka diba doon naman tayo ang NPC mao siya ang mag-generate o maghimo og kuryente pinaagi sa hydropower plants dayon dapat unta from NPC ihatag dito sa Transco NGCP Grid Corporation of the Philippines para mo mag-generate o kuryente ka generation mo transmit o kuryente mo transmit nandito sa mga distribution utilities naagi sa ILPI ang diyo na to din sa Iligan ang ILPI then from ILPI mo na limahatag dayon libaligya sa kuryente nandito sa mga panimalay or nandito sa mga establishment nga mo kinahanglan og kuryente ingon ani man gyud regular na proseso pero tungod kay di naman pa mga dagko nga planta nga pwede na mo diretso dito sa NGCP dili na ipaagi og diyo sama ni aning kining Treasure Steel. Kung kahinumduman nga sa usa ka press briefing duha ka tuig 2 years ago ang nakalabay kining Department of Energy ang DOE nag-ingon nga ang power shortage sa Mindanao makorek lamang makuan lang ni siya masolusyonan lamang paghidangat na sa tuig 2018. Kung kahinumduman kasama nga Jesse Chris no ang ato ang kasinatian sa kakulangan sa kuryente mga rotating brownouts nagsugod kuwan pa man siguro may pata-joke lang di na bata ako lang ayun na talaga years ago bago pa lang ko sa media ikaw nagkamang pa ka bata pa ko pero yan tingigayon nakatulungan ang DOA nga makorek lamang o masulbad lamang kining problema by 2018 pa yan tingigayon na ang maong panglantaw o projection wala pa siya nagkonsidera sa posibilidad sa pag-usbaw sa panginahanglanon no wala pa tigitan wala pa projection ato ang DOE nga by 2018
or perhaps 2015 or 2016 ba kaha, madugangan na ang kaning panginahanglanon sa kuryente dinhi ilabi na dinhi sa Mindanao tungod sa posibilidad nga tagpasa sa Bangsamoro Basic Law. Okay, so aduna gihapoy kalabutan or kalambigitan ang BDL. Oo. Sige. Okay. So, ang ubang eksperto ni ini nga natad ang nag-predict o adunay panlantaw nga ang power requirement o panginahanglanon sa kuryente mutaas o madugangan o buos tungod kay lauman naman ni ini ang pag-abot sa daghang mga negosyante, mga negosyante nga makakita na unya sa daghang oportunidad sa pagkamugna sa Bangsamoro. Correct kay may lagi to na nagdumduman ako kaniadto si kining Congressman Ralph Del Monte na yun siya tungod kay bisag dili pa apektado bisag wala tay labot sa kanibitang BDL kaning mugnaon nga kining Bangsamoro entity, political entity, pero in a way you will be affected also tungod kay kung mahimo na ni siya nga balaod kaning Bangsamoro land, Bangsamoro area, mahimo na bang illegal city nga gateway to Bangsamoro. And as of 2010 nasayran nga moabot na ngadto sa $50 million ang mga pledges nga ibugo alang sa Mindanao Development. Okay, so ingon ana di gyud mapugnan no nga adunay daghan kayong mga oportunidad sa ato nga mga negosyante nga mutukod gyud og negosyo dinhi sa atong syudad. Og madugangan ang panginahanglanon sa kuryente. Well, mao na siya ang bad news. Karon natay good news. Muna giingon nga kung ay bad side, na ay good side. Ay guys, mabati po nila ang ato ang side. Diba? Side by side lang. So, ang Lafarge, cement sa Barangay Kiwalan, dili na unya maapektuhan sa mga power shortages o kakulangan sa kuryente gikan sa NPC o National Power Corporation o PISAM o uban pang mga suppliers. Gawas pa niini kasama nga dili na mahimo pa nga malibre ang mga local distribution utilities sama sa Iligan Light, Power Incorporated or ILPI diyan sa gidaghanon sa power demand o panginahanglanon sa kuryente niini. So tungod kay aduna na may available sa ubang mga panginahanglanon nga masinati sa maong kakulangon. Og alayon niini kasama nga Jessie Chris usa ka Filipino company kining gisgutan nato sa pagsugod kaning Power Source Philippines Energy Incorporated or PPEI kay kaning Power Source usa ra man siya kalinya usa ra siya ka word ha Power Source Philippines Energy Philippines Inc. or PPEI, nagplano sila nga mutukod og sa kaplanta sa kuryente sulod sa planta sa Lafarge Cement dinha sa Barangay Kiwalan. Dinhi sa Dakbayan sa Iligan. So katong una pa lang nga nigawas ni siya nga taho nga adunay pagatukuron nga coal plus biomass nga planta sulod sa Kiwalan. Adunay mga pipila ka mga grupo, mga nagpakabanang grupo ang hangtod karon pila na kabulan sa kanugayan hangtod kay padayon gihapon ang ilang pagpadayag sa pagsupag sa katukuran, which is karon ang gibuhat sa PPI padayon sa paghatag og information education campaign sa mga kabarangayan doon nga mga barangay dira sa host na barangay sa Kiwalan aron paghatag og impormasyon kasayuran sa katawhan nga siguro pud og ako'y negosyante wala pud siguro negosyante nga mutukod og planta nga ang resulta ani is makadaot sa katawhan. Correct. Oy, kinsa na may ipatrabaho na ko sa planta sa ako ang establishment kung daoton ang mga tao sa palibot ana bitaw. So atong sutaon kung kinsa og unsa kining Power Source Philippines Energy Inc. or PPEI. Kining PPEI alang sa kasayuran sa tanan alang sa kasayuran ni atong wala pa nasayod. Nakatukod na ni og duha ka mga power plants. Nakabasa man gito sa Facebook ka campaign. I'm sorry. Kasama si Chris. Nakabasa man gito sa Facebook nga kisa maling kumpanya ha. Murag ay ka man ko kadungog sa pangalan ani. In fact dila man ko nakakita og website gani pero na dunay website ha. Dunay website. Kaning PPEI ay nakatukod na sila og duha ka mga power plants. Ang usa niini ato ang mahimutang sa Rio Tiba sa Palawan ug ang usa ato sa Malapascua sa probinsya ni
kini siya sa Cebu. Aduna na kini mga maayo nga track record sa pagtukod o pag-operate og usa ka power plant. Kini nga gisgutan nato nga katukuran ni kasamang gibina nga power plant sulod sa Lafarge cement plant sa Kiwalan adunay generating capacity nga 20 megawatts. Diin mas dako kini kaysa sa gikinahanglan sa Lafarge nga 8 megawatts lang. Correct. Oo. So, niingon ang mga kining opisyal sa PPEI nga ang mahimo nga kuryente sa kining PPEI unya sobra ra kini sa gikinahanglan sa Lafarge. Okay. Na-mention ganyan ni kasamang siya si Chris, 8 megawatts lang ang gikinahanglan sa Lafarge. So, asa man ibutang ang 12 megawatts kay nadunggan akong usa sa mga opisyal sa PPEI si Mr. Vic Seniza. Ningon siya nga kanang mga negosyante mahina lang ni sila o mutukod ni sila og negosyo kung tan-aw nila na gid sila customer, diba? Kung na sila customer, kung na mabalit sa ilang produkto, pero dili pili sila malimog produkto alang lang sa usa ka customer. Okay, so usa na lang nila pag ginansya, diba? So sa ato ang ingon ka ganina nga 20 megawatts ang ma-generate nga kuryente sa power source. So 8 megawatt lang ang gikinahanglan sa Lafarge. Usa ka kuryente. Which is ang kining mo ni siya ang Lafarge. Ato ipasabot gamay lang kayo pero ato ning karon. Ang Lafarge ug ang PPEI dili ni sila pareha. Lahi ni sila nga duha ni sila na naglahi nga kumpanya, dili ni sila pareha. Ang Lafarge lang, ang Lafarge may customer sa PPEI. Mao mo palit sa kuryente nga buhaton sa PPEI. Ang sobra nga 12 megawatts mao na giingon sa PPEI nga ilahan ng kaning sayano nga pagka-istorya ba, doon naman ni sila kuan kaning assignment na siguro to, energy assignment or power assignment, something like that. Pero sayano nga pagka-istorya aron masampan sa tanan, ibaligya sa PPEI ngadto sa usa ka distribution utility nga dinhi sa Dakbayan sa Iligan ato ang DUDI, mao ang Iligan Light and Power Incorporated or ILPI. Pero kung mo ingon, pwede mo ingon ang ILPI nga 5 megawatts lang siguro among paliton. So, asa man ang uban nga ang sobra ibaligya sa uban nga mga diyo unsa man nga uban nga mga distribution utilities ang already diri Morasco mga dito sa Miss-Air mga nana lugar. So, ibaligya og sa ato ang nasayran sa kaning mga nauna mga interview sa mga sakop sa media sa ILPI labi na gid kang engineer Kilan Eric Buagas ako na sa ILPI. Tugpamaba ni siya sa ILPI nga aduna nay kontrata o kasabutan nga gipirmahan ang pagdumala sa ILPI o sa PPEI alang niini nga hisgutanan. Dito pasabot, nagkasinabot na ang ILPI o PPEI nga paliton sa ILPI ang sobra nga kuryente nga gihimo sa PPEI nga dili magamit sa Lafarge. Okay, so laktid nga pagkaistorya mga kasama sa lihi nga pagkasulti dili lamang ang Lafarge plant apan ang tibuok Iligan diin kanunay makasinati sa brownouts kung kinunduma na unsa to mga tuiga naka-experience gid rotating brownouts no hilabi na panahon na sa tig-init ang mga or ang maka-benefit sa mao nga tukuron nga planta sa kuryente gawas nini aduna pay positive prospects adunay mga positive prospects employment nga naghulat alang sa mga local skilled personnel o ang paglambo sa economic activity sa Dakbayan sa Iligan dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Kay kung aduna manggoy kanino mangong pagatukuron nga coal plus biomass power plant dinhi sa Dakbayan sa Iligan adunay ang mga trabahante usab nga kuhaon ani ang katong skilled personnel nga kuhaon is gikan gihapon sa mga kasikbit nga barangay sa host barangay which is ang Kiwalan. Usa nga sa ilahang assurance actually na today usab
pina sa kuan actually kasama dyan si Chris kaning murag deal sa mga barangay o sa mga benefits nga mga sa mga benefits. Siyempre, pangayon po sa barangay. Ganyan ang konsilo sa barangay nga. Sige, hatagan pa mo, mahatag mo resolution of no objection provided. Ingon ana, mauli ang mga kondisyon nato. Parehas na po good sa atong gihimo sa Iligan City Council. Sige, mahatag mo kaning resolution of no objection provided. Ingon yung tumanan, tanan mo mga kondisyon. 5 ka mga kondisyon. Ug ato ana siyang hisgutan sa umaabot nga mga adlaw. By the way, mayroon man ang PPEI na sa dili pa magsugod sa hingpit ang ilang operasyon aron makasiguro nga makakuha sila og mga qualified skilled workers gikan sa host community nga mao ang kiwalan og mga kasikbit nga barangay niini ipailawom una nila ang mao mga aplikante sa usa ka training sa TESDA. Og aduna nay kasabitan ang TESDA og ang PPEI kabahin niini tungod kay ingon ani man gud siya. Abi kay na ikasabutan or abi kay sa kinaisaad abi kay naisaad ang usa ka negosyante nga mao niyang buhaton manguha siya trabahante ani bisag kinsa na lang lugar basta kay taga dinha nga residente. Dili sad siguro siya pwede kay masakripisyo pod ang kalidad sa ilahang produkto o ang ilahang operasyon kung walay hanaw ang mga trabahante nga ilahang ibutang. So aron pag siguro nga dunay kahibalo ang adunay gikapasidad ang ilang mga trabahante ilahang ipa-train nila sa TESDA. Okay. So, dugang kasayuran ko sa Mandibina, ang maong power plant nga tukuron sa PPEI, sulod sa Lafarge Compound, sa Marausaba, sa ubang mga planta nga gitukod sa ubang mga power producers sa Davao, which is iya na siya sa Aboites o sa Sarangani na iya sa mga Alcantara na mausab ang tag-iya sa Mapalad Power Corporation o MPC. Kaya nung ang kining MPC mauni siya ang kani IBPP o Ligan Diesel Power Plant na nabaligya sa syudad. So nahimo na karon nga private hinungdan nga gitawag kini og Mapalad Power Corporation o MPC nga gipanagihan sa mga Alcantara. Okay, so kini nga planta nagamit usab og coal nga sunod sa ilahang generation o kaning pagbuhat nila og kuryente. Okay, pero sa kanting ipahigayon nga baguhay lang nga IEC or Information Education Campaign sa Barangay Dalipuga, gi-explain to siya nga matud pa nga dili gid 100% nga coal ang gamit. Dunay biomass. Unsa maning biomass ato anang samtang magpadayon pa sa umaabot nga mga adlaw sa atong programa ato atong hisgutan unsa nang biomass ug unsa nga mga teknolohiya kay mao man ning gikahadlukan gud sa tanan kaning mga kabalaka sa panglawas unsa na lang ang mga abon nga amo ang masimhot unsa na lang ni among mga hubakon dunay mga teknolohiya nga gamiton ang PPEI ug unsa ni nga mga teknolohiya mao ni atong hisgutan sa ugma siguro kay wala man tayo panahon 3 minutos na lang mga teknolohiya nga gamiton unsay mga kaakuhan sa PEI ngadto sa komunidad aron pagsiguro nga kanang malikay sa kadaot sa panglawas ug sa kinaiyahan ug mudawat sampa ug kining mga pangutana mga concerns. So akong sa ano ganyan to ganina ni kasamang siya si Chris nga kung matubag na mo pinaagi sa mga impormasyon nga ato ang research atong tubagon kung dili na to matubag doon na to mga resource persons mo na imbitaran para maoy umutubag pero kana siya sa umaabot na mga adlaw. So karon mga kasama kay gamay nila man ang ato ang oras no pinaagi sa ato ang programang kasayuran sa power source ang ato ang katawhan dinhi sa Dakbayan sa Iligan katong mga adunay pakabana sa ato ang kinaiyahan ug uban pa mga problema dinhi sa ato ang syudad kalabot sa ato ang problema sa kuryente. No so aduna tay mga contact numbers nga pwede ninyo i-text or adunay mga pangutana nga pwede ninyo ipaabot sa amo aron nga ma-address nato sa mga himpundan ug ato ang mapaabot usab ang mga tubag no nato sa katawhan. So pwede ninyo i-text sa ato ang text line sa 0935-492-6271. Again, 0935-492-6271. O garon pa lang pwede na magkuan, pwede na
kining sugod o kining text sa inyong pangutana kay para along the way or sugod pagkaugma matubag okay aron mapangitaan natin tubag ang inyong mga dili wala mi nag-ingon nga kabalo ni tanan wala mi i-research po nato og mangita as we have said earlier mangita o research person na maudyo ka magatubad di na dyan dito kahibalo panangitan kung ang inyong isgutanan kabahin sa panglabas inyong pangutana o concern kabahin sa panglabas mangita na health personnel dahil makita mga doktor kaya di lang murag doktor isgutan ang about sa mga numero di po mga engineer inilang murag engineer ito ra igoro man po good pakuan murag tulay lang man po tulay para mapaabot din na kaninyo ang tubag sa inyong mga pangutana o mga concerns pwede sa ninyo i-text ang inyong mga concern ang ubang pang mga pangutana sa 0920-325-8198 nabuhi o kalitang numero ang kanyang numerohan 0920-325-8198 pila na siya kay years 8 years kaya na siya 13 years. Okay, hangyo. Sige. So, og mga adlaw ha, atangin ninyo, tiraso na to gisgot. Dito na ta mo magsugod ugma. Unsa nga teknolohiya ang gamiton sa PPEI kay aron ma-minimize ang abog nga mogawa sa planta nga tukuron kaning during the operation. Basin din na po mga tao magsugod na GDI? Actually, dili pa. Proseso lang ni siya. Proseso aron nga makuha unsay mga reaction, unsay mga ikaduda nga sa katawan, unsay ilahan nga mga opinion, og aron na nga mahanay ang tanan, og mo ni basihan aron nga mahibalan og unsay ang ngayon buhaton sa PPEI, aron na nga mahatagan gyud og katinawan ang ato ang katawhan. Og mahatagan og guide ang PPEI. Mas maayo ang ngayon buhaton sa mga ngayon buhaton. Og welcome ang PPEI mudawat sa mga komentaryo o kana to bitang mga opposition karon gi-welcome na siya sa PPEI tungod kay mamahimo man po na nila nga kining bantay kibali bantay kay para ilahad yung ma-comply ang mga gikinahanglan base sa gingon sa balaod. Wala na to igong oras ang tunog mga adlaw binigihapon sa nag-istasyon susama nga oras alas 8 nga to sa alas 8:30 sa buntayan ato ang programa nga kasayuran sa Power Source. Kini si Divina Suson. Kiniusan si kasamang Jessica Kinabato. Mayong buntag. Inadumati ang usa ka binayran na programa. Ang mga pulong o gunahuna igiluwatan sa Dumala, iyan lamang o galilabo na watawani o Tagdumala ng Sibihan RMN Iligan. Ito ang DXRC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Kung ako'y pasotuhan, ako maingon. Yakon mo kusa-kusa kanino ang mga kasakit, gamad lang ang tanan sa langit. Kung ako sa mga basultihon, ako sa muingon, nga ayaw panganduyan na mag-abot ang yutaw ang langit, kay kitang tanan, mapiit. Kung ako ang pasultihon, tulumanon na mao'y iwag sa nangitnitan ni Dan na napagnin sa kahayag. O sa katulumanon na ning silong sa langit o ibabaw sa yuta, mao'y lamdag sa nagduhilaw ng huna-huna. Mga gumunhap na sama sa